Ng gabi, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino. Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Nauwi sa bangayan ng dalawang mataas na opisyal ng Davao City ang isyu ng pagkamatay ng 12 anyos na si Marianet Amper nang dahil umano sa kahirapan. Nagkasilipan na po kasi kung sino ang nagkulang sa proyekto para sa mahihirap sa naturang lungsod. Mula Davao City, nagpapatrol, Francis Magbanua. Nang gagalaiti si Davao City Mayor Rodrigo Duterte nang humarap sa kanyang Block Time TV program sa ABS-CBN Davao kahapon. Kinwestiyon kasi ni Congressman Prospero Nograles kung saan ginamit ni Duterte ang 200 milyong pisong intelligence fund ng syudad. Hindi raw sana namatay si Marianet Amper kung ginamit lang daw ang pondo para sa kahirapan. Ipinaliwanag ni Duterte na napupunta ang pondo sa intelligence operation ng PNP at AFP. Sa galit ni Duterte, ibinwelta niya kay Nograles ang pagpapatayo ng mga billboard na ikinakabit niya sa lansangan. O ka nang gibutang ni mo billboard, o gipalit ni mo nagbugas, o gihatag ni mo sa tagamaa, di na ito mamatay. Ikaw? Yang inilagay mo na billboard, kung binili mo ng bigas at ibinigay mo sa tagamaa, hindi yun mamamatay. Ikaw, bakit may mga project ka sa Region 1 at 2 sa Luzon? Dalawang bagay lang yan. Tatakbo ka ng senador o ghost project yan. Ghost project niya. Nagsimulang magalit si Mayor dahil pinaaresto raw ni Congressman Nograles ang kanyang taga-suportang si Nelson Sala na wanted umano sa kasong murder. Gumaganti umano si Nograles dahil hindi sinuportahan ni Sala ang kanyang manok nitong barangay elections. Napamura pa si Duterte sa ere. Pagka-hipokrito ng mundo. Naungkat pa ang isyu ng pagpatay kay Councilor Jun Pala na ibinibintang umano sa kanya. Pero may binitiwang pahaging si Mayor. Hindi ka makakapatay kasi duwag ka. Hindi ako nag-uutos. Hindi na bago sa mga Davaoenyo ang bangayan ng dalawang opisyal. 1998 pa nagsimula ang alitan nila ng kapwa silang kumandidatong mayor. On and off ang ilahang disagreements, no? But I hope such disagreements will not really affect the services that the government renders regularly to the good people of Davao. No? Pero para kay Duterte, malabo na raw na magkaayos pa sila ni Nograles. Nograles to new barangay executives, forget politics. Kaboy. Parehong malapit kay Pangulong Arroyo sina Duterte at Nograles at may mga umaasang mapagbabati sila ng Pangulo. Francis Magbanua, Patrol ng Pilipino, Davao City. Nire-review ngayon ng ABS-CBN Management ang episode ng Block Time program na gikan sa masa para sa masa na umero po kahapon. Ito para malaman kung nagkaroon ng lapses sa judgment. Ayon sa ABS-CBN, meron pa rin pong responsibilidad ang kumpanya sa mga Block Time programs katulad dito. Kahit kung hindi ito sumusunod sa broadcast regulatory provisions ng ating pong bansa. Makakaasa mga manonood na magiging mabusisi ang gagawing investigasyon ng ABS-CBN tungkol sa isyong ito. Samantala, palaban po naman si House Majority Leader at Davao Congressman Boy Nograles sa mga tira sa kanya ni Mayor Rodrigo Duterte. Nagpapatrol, Willard Cheng. Naggulat at hindi raw maintindihan ni House Majority Leader at Davao Congressman Prospero Nograles kung bakit nanggagalaiti si Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Wala raw siyang kinalaman sa pagdampot sa supporter ni Duterte na si Nelson Tata Sala. Trabaho raw ito ng pulis, lalo't na sa most wanted list si Sala na sospek sa pagpatay kay Mongkayo Mayor Joel Brillantes noong 2003. Mismong si Pangulong Arroyo na rin daw ang nag-utos sa pagdakip ni Sala. Hindi rin umano nang hihimasok si Nograles kung saan inilalaan ni Duterte ang mga pondo ng lungsod. Ako naman, I'm national. Wala akong pakialam sa local. I don't care about his intelligence fund. I don't care about his local projects. I never touch it. Wala akong sinabi dyan. Sa dami ng pinaulan ng malulutong na mura sa kanya ni Duterte na minsan ang tinawag na berdugo ng Davao, hindi raw natatakot si Nograles. He does not scare me because I will not allow him to scare me. At kung yung mga taga-Davao natakot sa kanya at nabubuli niya at na-terrorize niya, okay lang yun. But I will be the last man standing. Hindi ako papayag na minumura ako. Ang kinasakit lang daw ng loob ni Nograles ang sinabi ni Duterte na sisisantihin niya ang sinumang emergency worker na re-responde kung sakaling atakihin sa puso si Nograles sa Davao.
Basta si Nograles at Takehon. Sasabihin ko sa 911 na kapag si Nograles ang inatake, huwag siyang tulungan. My God. That's your mayor. Yan ang mayor natin. Come on. Give me a break. Wala namang balak si Nograles na idemanda si Duterte o humingi ng sorry. Hindi rin daw niya style ang patulan ang mga mura ni Duterte. Basta wag lang daw pakialaman ni Duterte ang trabaho niya sa Kamara. If we keep it that way, then there's no problem. But if he gets personal and starts bullying me around, the way he bullies around people in Davao or trying to terrorize them, I will not stand for it. Lalaban ako. Parehong kalyado ni Pangulong Arroyo sina Nograles at Duterte. Hinala ni Nograles, sinisiraan lang siya ng ilang tao kay Duterte sa paniwalang balak tumakbo ni Nograles bilang mayor ng Davao sa 2010. Bagay na itinanggi ni Nograles. Willard Cheng, Patrol ng Pilipino. Umaalma ang pamilya ni Marianet Ampere sa paglalarawan sa kanilang sobrang hikahos at walang makain. Gusto namang ipa-autopsy ng mga otoridad ang bangkay ng bata para alamin kung biktima nga ba siya ng pambumolestya. Exclusive mula sa Davao, nagpapatrol Abner Mercado. Inilbing na noong Sabado si Marianet Manet Ampere, ang 12 anyos na dalagita na nagbigti dahil umano sa kahirapan at pag-aaway ng mga magulang at mga kapatid. Kinabukasan, binalikan ko ang pamilya Ampere sa Maa, Davao City. Nagpupuyo sa galit si Mang Isabelo at ang iba pa niyang anak. Hindi nila matanggap ang paglalarawan sa kanila ng media sa pagkamatay ni Manet. Dahil daw sa gutom, dahil sa hirap, yung bata daw naisipan ng magpakamatay dahil nagugutom sa wala ng makain. Dahil sa mahirap daw ang kanyang pamilya. Masakit naman sa akin yan, sir, kaya hindi naman ako magsabi na sa isang araw, hindi makakain akong pamilya ko. Nakakain kami ng 3 beses isang araw. Sa diary ni Manet na natagpuan ilang araw matapos siyang magpakamatay, isinulat ni Manet na parang isang buwan na siyang hindi pumapasok sa eskwela at di niya namalayang malapit na pala ang Pasko. Apektado rin daw siya ng mga pag-aaway ng mga magulang at kapatid. Dahil dito, pinagpipistahan ngayon ng mga kapitbahay ang kanilang kwento ayon sa panganay na kapatid ni Manet na si Marisol. Tinuruan namin yung kapatid namin na magpakamatay para lang maraming magbigay sa amin ng tulong. Iginiitri ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na walang nagugutom sa kanyang lungsod. Maging ang DSWD ay naniniwalang may mas malalim na dahilan kung bakit nagpakamatay ang bata. Iminungkahi rin ni Duterte na ipa-autopsya ang bangkay ni Manet para matukoy kung mas may malalim na dahilan sa kanyang pagpapakamatay. Gusto kasing malaman ng mga otoridad kung totoo ang mga usap-usapan na maaaring minulestya ang bata. Abner Mercado, Patrol ng Pilipino, Davao City. Nakalalabang pa rin ang mga Pinoy na positibo ang pananaw sa buhay